Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. On the judgment day, many will say to me, Lord, di ba nagpalayas kami ng mga demonyo? Nangaral kami? Gumawa ng mga himala? Masipag kami sa gawain? Involved kami sa iba't ibang ministry? Ngunit sagot ng Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So yung sinasabi nilang ministry of healing and deliverance, masipag sa gawain, maybe evangelism, pinagmamalaki nila yon, it means they become parang self-righteous. They forgot ang qualification na hinahanap ng Panginoon ay yung buhay nila. Hindi yung mga pinaggagawa nila. Hindi yung mga aktibidades nila. Programs upon programs. Activities upon activities. Pero ang tinitingnan ng Panginoon, yung buhay nila, yung pagbabago, yung changed lives, yung obedient lives. Kaya sabi dito, those people who are evildoers are disqualified to enter the kingdom of God. Meron tayong example dito. In 1 John 3, verse 12, ang sabi rito, hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Between Cain and Abel, si Abel was righteous. Matuwid ang kanyang mga ginawa. Pero si Cain, dahil sa kanyang inggit sa kanyang kapatid, at dahil hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang alay, nagkaroon siya ng inggit. Anong ginawa niya? Pinatay niya ang kanyang kapatid, mismong kapatid, si Abel. Tama ba ito? Hindi. Ito ay masamang gawain. Yung nagpapako sa ating Panginoon si Kristo, yung mga Hudyo during the time, anong sabi nila? Palayain si Barrabas, ipako si Jesus. Anong sabi ni Poncio Pilato? Wala akong kaalam sa inyong mga pinaggagawa. Malinis ang aking konsensya. Ang sabi ng mga Hudyo, hayaan mo kami ang magdala sa mga kasalanan namin. No? So, the Jews were the one who crucified the Lord Jesus Christ because they were wicked. Isipin mo, yung magnanakaw, yung mamamatay tao, ang pinili nila kaysa si Jesus na siyang palayain. No? Those people who are evildoers. Masama ang kanilang ginagawa. And that's why they are disqualified to enter the kingdom of God.